Kalambuan, dalaghanan, usa ka oras nga programa maghatod kaninyo sa mga katikaran may kalabutan sa kalambuan dili lamang sa komunidad apan sa kinatibukan. Kalambuan, dalaghanan. Davao Mindanao, may adlaw. Inyo alagad Saldi Chat o diri sa programang Kalambuan Daratanan. Inisa na pang inyong higala sa kanginan, Rafi Bermejo, may adlaw. Ang Kalambuan Daratanan nga matod sa mga importanteng impormasyon, mga isyu butang lungsod nun, nga ikaw kitang tanan adunay kalambigitan. Busa karong adlaw atong makauban og siyempre uban kami sulod sa usa ka oras dinhi sa atong tulumanon inyong tulumanon ang Kalambuan Daratanan. Atong didapit nga bisita ang atong pinalangga nga congressman sa unang distrito ni Ciudad sa Davao, most outstanding congressman Carlo Nograles. Sir, may adlaw kanimo Zaldi, kanimo Rafi, ug sa tanang nagtan-aw karon sa atong programang Kalambuan Daratanan, may adlaw ninyong tanan. Mga kaigsunan atong mga hisgutanan karong adlaw, sama sa gihapon ang atong pagginabi sa atong pinanggang congressman nga Congressman Carlo Nograles, no, agi pakisayod sa mga kasamtangang panghitabo diha sulod sa Kongreso. Unya ato sang hisgutan ang ugdugang, no, kung unsa katong mga balaod nun nga nakasalang karon diha sa Committee on Labor. Ug siyempre pa lakbitan nato paghisgot kining mga sunod-sunod nga pagbusikad sa bomba dinhi sa atong Mindanao. Ug dili nato hikalimtan siyempre pa ang mga pangutana sa atong mga kabarangay. Okay, kining unang mga pangutana ngadto kang Congressman Carlo Nograles, medyo nagkalawom na ang inyong mga gimbuhaton diha sa House. Ug sayod mi nga ang pag-aproba sa 2014 budget maoy na nag-unang hiskutanan. Kining nasugdan na ba gyud ang budget hearing, Congressman Carlo? Yes, Agosto 7, August 7 mi nagsugod sa among mga budget hearing. Pero diha man gyud na magsugod sa kanang ginatawag na Committee on Appropriations. Mao nang ang among gina-kuan karon, gina-budget hearing karon is diha pa lamang sa level sa komitiba. Duha ka level man gud na ang pag-hearing sa budget sa committee level ug ang pag-hearing ni ana dito sa plenaryo. Sa pagkakaroon, August 7 nagsugod ang sa committee hearing and then up to September 9 na siya. So dili inana kasayon, no? Murag usa ka bulan pod ang gikinihanglan para matapos mi dito sa committee hearing. Kay tanang mga kongresista pwede mag-appeal dito sa committee hearing, pwede sila mangutana dito sa kung kinsa man ang departamento na nakasalang dito or nakaschedule sa maong committee hearing. Mao nang tung August 7, nagsugod mi siyempre sa Department of Budget and Management kay sila man ang nag-submit sa proposed budget sa 2014. So sila gyud ang among pinakauna, ang Department of Budget and Management and ang Department of Finance. Unya sa sunod semana ang naka-schedule pod is ang DOST, Department of Science and Technology, ang Department of Environment and Natural Resources, ang Department of Energy, ang Department of Labor and Employment ug ang Department of Justice. And then sa sunod na semana lain na po mga departamento, ahensya, and then sunod na semana lain na po up to September 9 na siya. Sa September 9 ang pinaka-last is ang Office of the President ang naka-schedule sa September 9. Congressman Carlo Nograles, daghan ang wala masayod kung unsa kadaghan o unsa kataas ang matag hearing nga may tabo sa pagtuki sa hiskutanan nga mga pundo sama sa 2014 nga budget. Gani, doon ay mga panahon nga di na mga tulog ang mga kongresista. Nganong gingon ba nga aron lang gyud nga mahuman ang gingong hearing, nganong nga ingon niya na man, Congressman? Sama sa akong gingon, duha ka level magud ang budget hearings, no. Ang first level is ang committee, mao ni naka-schedule sa August 7 up to September 9. Ang ikaduha nga level ang sa plenaryo. Kay murag usa ka ang budget man gud is it's like a law, no. It's actually a budget is a law. So it has to pass through the same process as an ordinary bill, no, na first reading, second reading, third reading. So first reading ni ana, pagbasa sa floor, i-refer sa saktong or proper committee. And kung budget man ang atong iniskutan, ang proper committee would be the Committee on Appropriations. So just like any other bill, pag-abot niya na sa komitiba, i-debate dito sa maong komitiba. So sama sa atong ginabuhat karon, August 7 to September 9 ang hearing para dito sa budget under sa Committee on Appropriations. Then pag ma-report out na sa Appropriations Committee, diretso na siya sa floor, sa plenaryo. So pag abot niya na sa floor, mauna na siya ang kanang level on second reading, di ba?
So sa second reading, syempre, sama sa any other bill, pag abot niya na sa floor, any other congressman, bisang kinsa nga kongresista, pwede na pud mangutana ni ana. Ang kalayanan lamang is dito sa floor, ang mo defend ni ana ang sponsor of the bill. And because the sponsor of the bill, because this is an appropriation bill, ang sponsor sa bill is the chairman sa Committee on Appropriations, which is no other than our congressman, si Congressman Sid Ungab. So siya mo sponsor ni ana, apil ang yung mga vice chairman. Sila ang debatihon karon sa lain-lain mga kongresista. And then pag ma-approve na yan on second reading, naapay third reading. So ana ang process ni ana. That's why tedious kayo, taas kayo. Kay kada departamento, kada ahensya sa gobyerno, kada state university, kada provincial hospital, national hospital, kining tanan moagi gid na sa Congress para i-defend ang ilang budget. I-propose ang ilang budget for 2014 ug i-defend na nila both sa committee level ug diha sa plenaryo. Kato nga mga time na makit-an mininyo na kanang kadlawon na may mga tuog para lamang sa budget, usually that happens sa last date set for the hearing. No? So pananglitan ibutang nato ang last date na giset namo para sa hearing is butang nato September 30 ana. Example lang. Kung sa September 30 kung yan ang last and final na date of hearing, pagpuyatan namo na kay among pugson gyud na by September 30 mahuman na gyud mi ana. That's why moabot mi og kadlawon kay bisan next day na siya, bahala basta di ni mga tulog hantod ma-approve na siya ang budget. Kay mao ni ang giset natong deadline and mao ni kinahanglan natong tapuson aning adlaw aning adlaw. That's why usahay actually kasagaran, that's already practice na sa mga budget nato. Moabot gyud mig kadlawon sa pag-approve sa budget. Nalang may gamay nga obserbasyon no sa matag budget hearing Congressman Carlo kay kanunay namo madungog no sa kanang budget hearing kining mga kongresista nga manghulga gani nitong mga buyagunon kuno nga mga ahensya sa gobyerno nya ilang sultian nga piso na lang ang ilang ihatag nga budget alang sa sunod tuig. Ang akong pangutana Congressman Carlo kung matinuod tong ilang giingon unsaon tuod pagpadagan ining ahensya sa gobyerno sa ilang pundo nga piso? Dili good kaya. Kanang hulga na maghatag lang ni og piso para sa iyong budget. Usahay mahitabo na siya kung dili maayo ang mga tubag sa maong ahensya, sa mga pangutana sa kongresista. Pananglitan, mangutana siya, unsa may accomplishment ninyo tong miaging tuig? Unsa may gipangayo ninyo tong miaging tuig? Asa naman ang accounting ninyo para ani? Asa naman ni adto ang kwarta? Kinsa may beneficiary ninyo? Unsa may nahitabo? Nganya, karon mangayo na pud mo anang lain na budget na wala ganit ninyo gitarong ang pag-expend or buhat ani nga mga paggasto ni sa inyo sa budget sa last year. So, murag ana. That's why, i-threaten ni mong piso tungod kay usay, kana lagi, masuko ng congressman dito sa maong ahensya kay dili tarong ang pag-implement or dili maayong pag-implement niya sa iyang budget. Now, dili man nimo pwede tagaan og zero. So, piso na lang. Piso na lang. Kaya dili man pwede zerohon na siya. So, piso na lang. Usually, that happens kung na dito lagi na gahi or nasuko na tong congressman or nasuko ang pipila ka mga kongresista kay dili maayo ang ilang pag-implementasyon sa mga budget. Pero sakto tong imong giingon, kung piso lang ang budget na imong hihatag para sa usa ka departamento, unsaon niya pagbayad sa sweldo pa lang daan, alangan atong tungaon ning piso di sentimo na lang atong makuha, di ba? Dili na siya pwede. But it's usually a threat that dili man na siya mahitabo. Of course, imposible kaayo na mudagan ang usa ka ahensya. Pagamyan lang tingali. Pagamyan lang, bawasan lang, maragana. So, pananglitan, mao ni ang mga na-set na programs nimo, pila ang kantidad para sa kada programa. Kung dili maayong pag-implement nimo sa imong programa, tong miaging tuig, mao na siya ang zerohon. So, pananglitan na kay program Project ABC, unya dili maayo ang pag-implement nimo sa Project ABC tong miaging tuig, ang pwedeng buhaton sa Kongreso, dili maayo ang pag-implement nimo or dili na tarong or filled with graft and corruption na. Ang Project ABC ang imong kaltasan. Tanggalin mo sa budget ang Project ABC. Pero dili nimo pwedeng pisohon na lang. Piso na lang imong ihatag para sa tibok ahensya kay dili gyud na siya makadagan sa 1 peso, no? Kanang balik lang ta dito sa pangutanan nimo, Zalz. That's why moabot gyud og taas ang among mga budget hearing kay liman ka
292 ka kongresista ang pwedeng mangutana. So kung tagaan lang nimo og bisan 5 minutes ang 290 ka congressmen, pila ka oras pod na. Di ba? So taas pod. And that's only pila ka oras na, para sa usa ka ahensya. 290 ang pwede mangutana sa kada ahensya. Wala may limit na siya. That's why sa among mga budget hearings, usahay tagaan yun kinahanglan limitahan og 5 minutes lang, like in the Committee on Appropriations. Ginapakiusapan namong mga kongresista, okay, ang mga pangutanan nimo i-limit lang nato sa 5 minutes ha, kay daghan pa ba yung mga congressman ang mangutana sa so every congressman naalay siya 5 minutes to ask questions. Okay. Samtang ato pang ginahatagan og update ang atong mga tigpaminaw Congressman Carlo no, sa mga panghitabo diya sulod sa Kongreso. Palihog tuguti kami sa pagtimbaya diya kanimo no for getting elected as Vice Chairman no to the Committee on Human Rights o sa Committee on Housing. Congratulations, Congressman. Salamat. Og diya sa Human Rights Body, ug wa ko masayop Congressman, murag mao kining ikaduhang higayon nga napili kang Vice Chairman sa maong committee. Yes, last Congress, sa 15th Congress, nahimo mo po kong Vice Chairman sa Committee on Human Rights. So, this Congress, gi-re-elect na po ko nila as Vice Chairman lang yapon sa Human Rights. So, tingali, nagustuhan nila ang pagka-Vice nato last Congress sa Human Rights. That's why I'm very happy no na ibalik na po ko nila sa pagka-Vice Chair sa Human Rights. Salamat ko sa pagsali lang yapon. May kalambigitan gyapon sa Committee on Human Rights, Congressman Carlo Nograles. Unsa may imong priority o prioridad isip Vice Chair sa maong usahay kontrobersyal pud nga committee ba? Siyempre ang among priority is katong balaod no na wala namong mapasar last Congress, which is the strengthening of the Commission on Human Rights. Kay itong miagi pang Kongreso naa natay bag-ong charter para sa Commission on Human Rights na palig-unon pa nato ni siya. Kay sa kasamtangan, ang pwede lang buhaton magud sa Commission on Human Rights sa CHR kung na ay mga panghitabo na violations against human rights, pwede lang siya mag-investigate and then after that maghatag og recommendation. Gusto namo siya palig-unon kay para naapod siya witness protection program, na siya mas malawak na investigative powers, unya tagaan pag namo sila og kanang ginatawag na concurrent prosecutorial powers. Buti pa sabot kung maka-imbestiga siya og mga any violation of human rights and then i-endorse na niya sa panalitan sa DOJ or sa ombudsman. Unya after how many days, butang nato 30 days, within 30 days, wala pa mag-prosecute, no? Gwapo na kayong ang investigation report, gwapo na kayong mga findings nila, gihatag na sa DOJ, gihatag na sa ombudsman niya within 30 days, butang nato wala pa mag-file og kaso ang ombudsman or wala pa mag-file og kaso ang DOJ. Tagaan nato og powers ang Commission on Human Rights na siya na mismo ang pwede mo prosecute sa mga kaso. Kay kung padugay-dugay pa nato na hulaton ang DOJ base iya lang ginalingkuron ang mga kaso for whatever reason, ginalingkuron lang na niya or ginalingkuron lang na sa ombudsman for whatever reason, useless, no? Wala lagi hapoy mahitabo dito sa investigation sa CHR. That's why importante tagaan pud nato sila og kanang ginaingon na concurrent na prosecutorial powers. Kay para kung ang prosecutor dili mo action, ang CHR pwedeng mo action ug mo file ug mo prosecute sa mong kaso. Anyway, siya naman bitaw ang nag-investigate ni ana. So kabalo na siya sa unsay mga facts, unsay mga evidence, na ay mga affidavits gikan sa witnesses na nakolekta na nila. So they're knowledgeable about the case enough to be the one who will prosecute it in court. So usa ka na, then of course ang visitorial powers na makabisita sila sa mga selda, makabisita sila sa mga detention cells, mga detention facilities, mga para to find out kung naabay mga pang-abuso, and then other powers no na maka-delegate pa siya sa mga powers, maka-deputize pa siya. So anything na kulang sa CHR, among gibutang dito o gipalawak pa namo ang scope and powers sa CHR kay para mas mapalig-on pa nato ang CHR para dili siya mahimong kanang ginaingon ang kantsaw sa CHR manggod is toothless tiger or tigreng way ngipon, pangag. Pangag nga tigre. Mao na ang kanunay na kantsaw sa CHR. That's why gusto nato siyang paligunan.
Okay. Adto ta sa Committee on Housing, Congressman Carlo Nograles. Ikaw ba ang nagbuot nga mamahimong membro ka nining mga committee ba? Well, ani man gud na Zaz, no, kung sa pag-organize sa House of Representatives, pwede ka maghatag sa mga preferences nimo na gusto na kung mahimong miyembro sa ani nga committee. So, ang Committee on Housing usap pud na sa mga committee ba na nag-request pud ko na kung pwede bisan dili chairman or vice chairman, bisan miyembro lang sa Committee on Housing. So ako nang gipangayo tungod kay kung makahinumdum mo sa una si Speaker Boy Nograles wala pa siya mag-speaker, nahimo mo po siyang chairman sa Committee on Housing. And diha na nahimo siyang chairman sa Committee on Housing, siya ang nagpauso niya ng condonation law na i-condone ang mga surcharges and penalties sa mga delinquent payers ng housing loans. So usa ka na sa gusto na kong silipon o gusto na kong i-follow up or gusto na tong tan-awon unsa pay mga balaod nun ang pwede natong i-file para tabangan nato ang mga homeowners, ang mga labi na katong nay mga housing loans na karon daghan man ko mga dungog na mga istorya, mga request, ang mga problema gikan sa mga homeowners, ang naay mga housing loans na unti-unting naga-default na silang payments and obligations na gina-evict na sila, no. So nawad-an na sila mga balay, nawad-an na sila mga panimalay kay i-eject man sila kay hindi sila makabayad. And that was one of the reasons why nausok ko tong condonation law ni Congressman Boy Nograles kaniadto para makatabang ta sa mga housing loans na dili na ma-evict kundi i-restructure nato ang loan kay para magpabili lang gihapon siya dito, ni dili ma-displace ang iyang pamilya, pero ang gobyerno dili pud malugi. Nung murag i-extend lang yun nato na pinakadgaan na pwedeng mabayad sa mga pamilya nga dili pud sila ma-displace sa ilang mga panimalay. So usap pud kana sa gusto na akong silipon kung mahimo natang miyembro sa housing. And malipayon kay ko na gibotang puta dito sa Committee on Housing. Kining housing nahimo ning usa sa pinaka-problemado kaayo nga sektor sa nasod, Congressman Carlo, no. Apan sa wala damhan, naon lang naman pud ang yagaw-yagaw sa katawhan no, sa ilang problema sa housing. Pasabot ba niini nga nahatagan ra gyud og igong kasulbaran ang sektor sa housing? Ang tingali na ay mga mga controversial na mga issues na nahitabo last few years back, no. Medyo na plancha na nanatingaling mga kaso na gipang-file na mga nigawas na resulta sa mga investigations, no. Pero dili buti pasabot na wala na tay problema sa housing, no. In fact karon very mahimo tingaling very unsay tawag ani daghan trabahoon ang housing committee karon because if you remember ang focus karon sa bagong kini nga administrasyon karon is katong pag-clear sa mga estero, mga waterways, mga kanal, labi na dito sa Metro Manila, and i-relocate sila sa laing mga housing projects, di ba? So usapod kini sa kinihanlan tutukan sa Committee on Housing ang pag-relocate sa mga pamilya ug katong mag-benefit niya ng relocation. Kay lagi daghan na nagreklamo na ma-relocate lagi sila pero dito sa ilang relocation site walay tubig, walay kuryente, walay tarong nga kalsada na mga crack daw ang ilang mga housing units, etc. etc. Mao nang usapod kini sa dapat tutukan nato sa Committee on Housing. And that's why I said na unti-unti, no, while they're doing the relocation sa mga nagpuyo diya sa mga waterways, mahimong busy tingali ang Committee on Housing sa pagtutok niini. Before ka napili diya sa Committee on Housing ug sa Committee on Human Rights, Congressman Carlo, nasayod ming daan saldi no nga nahimo kang chairman sa Committee on Labor. Yes. Nagpasabot kini nga syempre busy na kanunay ang congressman sa unang distrito sa Dakbayan sa Davao. Medyo nabalaka ang imong constituent sa unang distrito kay basing kuno og dili ka na nila makita sa barangay. Dili man, time management naman ang kailangan diyan, no. Mondays to Wednesdays or usahay Thursdays, ma-set aside man gyud na siya para sa atong mga committee hearings. Pero pagpatak niya ng mga Friday, Saturday, Sunday, makauli naman pud ko diri sa atong syudad. So makabisita lang gyapon ko sa atong distrito. Unya dili man pud ingon na every week na atay session, no, kay of course na ay mga recess
ang Congress, na ay adjournment of session. So na ay there will be months na walay session ang Kongreso, bot na kung ipasabot. And niya na mga bulana or niya na mga semana na walay session ng Congress, muli man pud ko pirmi diri. But tinuod na no kay nahimo na tang chairman sa usa ka komitiba, unya vice chairman ta sa usa, unya member pa ta sa pipila. Mabisi gyud ta diha sa mga committee hearings nato. But I will not make it a hindrance sa akong responsibility o obligasyon nako sa atong constituency diri sa unang distrito. Okay. Hisgutan ng aktibidades gawas sa Kongreso, Congressman Carlo Nograles. Kining amo na sir, ang mitambong ka, di pala magdugay sa usa ka panagtigom sa Davao Filipino-Chinese Chamber Industry Incorporated. Kining pasabta ni Congressman Carlo Nograles. Ang Chamber of Commerce sa Philippine-Chinese manggod, nag-invite sila na maghatag daw ko og murag presentation or akong klaruhon kining bagong patakaran sa BIR. Kaya ang BIR karon na ay bagong patakaran na kinihanlan ilisan na or kambyuhan na og bagong resibo. Na ay bago silang porma sa mga resibo karon na kinihanlan ang tanang business establishments, kinihanlan maonin ni ang sundon nga format sa resibo. Mao nang nangayo sila sa kuha og murag clarification or presentation or akong klaruhon kini maong mga patakaran sa BIR. Ingon lagi nako ngano ako man di man ko BIR. Pero okay lang kay representante man ta sa katawhan, ako ang nangitag paagi na makuha nako ang side sa BIR unya ako ning gipresentar sa ilaha. So usa ka na sa mga topics na akong gipresent sa Davao Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry. Ang ikaduha nga topic na nangayo sila og clarification is katong usa ka bill na gi-file sa usa ka kongresista sa miaging Congress na ay profit sharing. It's called the profit sharing bill na matud pa dito sa maong balaod nun. Ang kung naay profit ang usa ka kumpanya, kinihan na ang katunga niya na ihatag sa tang empleyado. Murag ana. This was a bill filed last Congress, and then kay kita man ang chairman sa Labor and Employment nangayipod sila og unsay side nako or unsay kasulti nako sa maong balaod no nagi-file tong last na Congress. So usa ka na mao na ang duha ka topics na akong gi-take up sa Davao Phil-Chinese Chamber of Commerce. Nya maay man pod kay nangayo man sila clarification, that's why ako ingon ako isip representante ko sa katawhan, trabaho na ako ni na kumihon sila i-research daw ni Kong B, ako ginang i-research para nila. Sulugoon man daw ta, di ba? Sulugoon kita. So kung suguon ta na i-research nila, tanawon daw ni, so ako nang gibuhat ni akong gi-present sa ilaha na mao ni ang sa BIR, mao ni ang bagong patakaran sa resibo, mao pod ni ang katong sa ikaduha nga topic, mao ni ang sa balaod nun na profit sharing gikan sa Kongreso. Ano? Matod sa katawhan nga ang Filipino-Chinese community kuno maoy pinakadako nga nagahatag og trabaho sa nasod. Kining Congressman Carlo, mo yun ka ba sa mga obserbasyon? I think so. Kung obserbahan nato kasagaran sa mga negosyo, ang nagpadagan ni ana isang Filipino-Chinese, no? And of course, automatic kung naay negosyo or naay business, maka-employ gid ng mga empleyado, no? That's also good for job generation. Mao nang siguro mapansin nato dili lang dinhi sa syudad sa Davao kundi sa lain-lain mga syudad o mga probinsya, kasagaran sa mga negosyo ang nagkapadagan mga Filipino-Chinese. So I think they're one of the drivers of growth and economic growth and industry and jobs para sa atong mga katawan. Sa imong personal nga obserbasyon na Congressman Carlo, unsa sa tan-aw nimo nganong nag-click maning Filipino-Chinese isip usa ka negosyante ug unsa po ang matang sa ilang abilidad ang tan-aw nimong pwede sundugon sa mga atong kaigsunan nga obserbasyon lang. Obserbasyon nako ang mga Filipino-Chinese kugihan, no, masisipag at talagang negosyante. Kanang ingon nato na ang ilahang focus gyud is maghimo sila og negosyo. Mao gyud na ang ilang abilidad, no.
gusto gyud nila na maghimog negosyo, maghimog kaugalingon nilang negosyo. And usa ka na sa mga advantages po nila because sila lang po, the Filipino-Chinese community, they're also very close. Nagatulungan din yan sila eh. And kabulutan na kung magkinihanlan ka magtukod og negosyo, manghihanlan kag kapital. And sila, nagtutulungan din sila sa pagpangita og kapital o makakuha og kapital kini mga kaubanan nila diya sa maong community para makatukod sila kaugalingon nilang negosyo. But usa ka na sa obserbasyon nato na they're very kanang business minded gyud, no? Ana ang ilang ginatutukan, unya dili lang business minded kundi kugihan sad. So kung maghimo tag negosyo kinihanlan, you have access to capital. Ang imong paglantaw, yung orientation gid nimo is for business, no? And number 3 kinahanglan kugi gyud, no? Importante kana siya. And I think kung kitang tanan anang atong buhaton, no, well, not everyone naman is, fit for business, no? Naila-ilain tayong mga talents, no? Pero kana lagi kung mahimo kang negosyante kinihanlan ana gyud ang imong tutukan. Kinahanglan kugihan ka, business minded ka, and you have to have access to capital. That's why sometimes in Congress we create laws that will kanang ingon na mas accessible ang paghulam sa kwarta, mas accessible ang capital para mas daghan ang mga small and medium enterprises ang mag-flourish, no? Because ang small and medium enterprises yan ang kakabigay ng trabaho, no? Sa kasagaran. Dili ang tanang mga dagkong kumpanya, dili lamang sila ang nagahatag og trabaho. Mas daghan ang atong ekonomiya ginapadagan sa mas daghang mga small and medium enterprises, no? Apil na diha mga Filipino-Chinese, apil na mga Filipinos, apil na ang lain-laing sektor diha ang nagpadagan niya ng small and medium enterprises. That's why government has to make capital accessible to small and medium enterprises para makatukod sila sa ilang kaugalingang mga negosyo. Okay. Ni atong milabayng episode na to, Congressman Carlo, no? Atong gihisgutan katong mga bills filed diya sa House Committee on Labor kundi ikaw ang chairman. Yes. Ni atong milabayng semana naibaw-an namo nga ni samot og kadaghan katong mga bills nga gi-file diya sa imong committee ba. Busa mga mig pagtugot nga atong nisgutan kining pipila sa mga maong bills, no. Sige. Unahon nato ning House Bill 545 nga gi-file ni Congresswoman Lani Mercado, no, katong nagsugyot nga palapdan kuno tong SALS paminaw. Palapdan kuno tong paternity leave, no. Mangutan nami kung unsa tong nasa nauna ni Ma'am Lani, Congresswoman Lani Mercado, no, kung unsang matang sa pagpalapad sa paternity. Dili ani man gud na siya, no. Base man gud sa balaod ang paternity leave natong mga lalaki, kita mga bana, fathers, no. Kita mga lalaki, ang paternity leave na pwede lang natong ma-applyan or makuha natong paternity leave under sa kasamtangan setup sa balaod karon is upat lamang kadlaw. Upat ka paternity leaves lamang. Okay. So 4 times ka lang pwede mo avail sa paternity leave nimo. So after sa 4th, wala na tay paternity leave. So ang gi-propose ni Congresswoman Lani Mercado Revilla, tanggalin ang kwalifikasyon na upat lamang. Upat lang. No. So ang paternity leaves basta naalan tay paternity leaves dili limitado sa upat lamang. So kung 5 or 6 or 7 or 10, no, Zads, 10 ka pwede ka mag paternity leave. Dili pwede limitahan lang sa upat. Ngano? Well, gawas sa siyempre na ay magkaanak kag 5 or 6 or 7, gawas niya na base pud sa balaod sa kasamtangan setup karon, ang paternity leave appeal diha ang miscarriage. Beta. So kung makuhaan ang imong asawa count na to. So kung pananglitan ko lang, upat ka miscarriage ang imong asawa. Sa ikalima di na ka maka-paternity leave. Unya, nabuhi to. Di ba? Because ang paternity leave appeal man po diha ang miscarriage. Di ba? So ang kwan ni proposal ni Lani Mercado is nganong kinihanlan man limitahan lamang nato sa upat. So regardless kung pila ka paternity leave, pila ka beses mga nakay ang imong misis,
dapat makakuha kag paternity leave, dili lamang limitahan sa upat. Basig daghan-daghan pa silang plano ni Bong Revilla. No, because also pro-life man din si Oo. Congresswoman Lani. Dapat walay diskriminasyon na upat lamang. Mura po nimong gina-discourage na, uy, ang anong hantod upat naman. Unya, appeal pag yun sa upat ang miscarriage. Okay. Mga kaigsunan, daghan pa tag isgutan, no? Apan na hatagan sa nato gamay oras na natong pipila pa inom. Ay maghawa kay mabalik dito. Kalambuan, Dalatana. Ako si Roslyn Augis, taga NHA Bangkal. Nianho ko diri sa job fair sa Talomo kay para mga apply og trabaho. Alas 8 ko sa buntag nianho diri ganina. Nga nagdala lang ko og biodata and nang-apply ko og field assistant sa ABS-CBN. Kuan ako ka months nangitag trabaho, mga 5 months na wala. Daghang salamat sa pagdala ni Congressman Carlo Nograles sa jobs fair diri sa Barangay Talomo. Tungod ani, nakatrabaho na jud ko sa ABS-CBN Convergence Incorporated, isip field sales. Thank you. Ako si Roslyn Augis, karon na anak ko Kay. Kalambuan Dalatanan's set furniture and design is provided by M. Tanoy Concepts. M. Tanoy Concepts is located at Dakudao Corner, Inigo Extension, Davao City. Para mga sakit, daghan po dire mga kuan, mga pamilya. Salamat kay Congressman Nograles. Dungan sab nga gipihigayon ang paghanyag ug oportunidad sa mga taga-Bangkal nga makapangita og katrabahuan. Pinaagi sa atong jobs fair, mas dali ang pagpang-apply gumikan kay ang mga kumpanya na nga maoy nangita og trabahante ang nagpaduol kanila. Napalapit yung mga job hiring dito sa barangay mismo. Katong mga walay trabaho, nakakuha jud siya og opportunity nga maka-apply diri ay dollar pa jud sa amoa. Padayon ang atong pag-alagad kaninyo kini si Congressman Carlo Nograles sa Tatak K. Nograles natin. Kalambuan, Dalatana. Balik ta sa atong programa Kalambuan Dalatanan, SALS ang imong mga pangutana kalambigit gihapon sa mga nakaang-ang nga balaod nun diya sa House Committee on Labor. Padayon tas pag-isugot Congressman Carlo Nograles ang uban pa mga balaod nun nga ana gihapon sa imong komitiba as a chairman sa Committee on Labor sama sa House Bill 1654 ni Congresswoman Villarica og ang House Bill number 761 ni Congressman Amang Magsaysay nga nagsugyot nga wagtangon ang mga bayronon sa gobyerno nining mga bag-ong graduar nga nangita og trabaho. Unsa ba gipasabot ni Congressman Carlo? Balik katong ilahang proposal, diha silang balaod nun, any government fees, no? Mga bayaran sa gobyerno, GOCC, LGU, mahitungod sa mga kinahanglan bayaran sa ID, clearance, lisensya, or kining mga certification na kinahanglan nimong bayaran, i-waive na siya, librehon na kung ang mo-apply is kining mga bag-ong graduate. So, within 1 year sa pag-graduate sa either high school graduate or graduate sa college or graduate sa vocational technical school, within 1 year, sulod sa usa ka tuig gikan silang pag-graduate, kung unsa may mga dapat nilang kuhaong certification or ID or clearance or kuan ba na lisensya, gikan sa gobyerno, librehon na. Pati sa barangay. Basta tanan. Anything, no? Even LGU kay apil ang LGU pati sa barangay libre po na. Librehon na basta kuhaon na nila within 1 year gikan sa ilang pag-graduate. Kay ang purpose nato ani is siyempre bag-o lamang siya ni graduate unya gusto nato siya tabangan na mangitag employment, no? And that's also the next condition, libre basta kinihanlan na siya para sa pagpangitag trabaho. So kini mga fees na kinihanlan para sa pagpangita sa trabaho within 1 year sa imong pag-graduate dili na pabayaron except, no, ang exemption lamang is katong fees na kinihanlan
para sa ginakuha para sa licensure examination nimo under the Professional Regulations Commission or PRC ug kato mga bayaran dapat sa passport. But anything, no, ang barangay clearance, sa mga certification na ginakinahanglan, fiscal, police clearance, anything that has to do, mga kinahanglan nimo for employment, within 1 year, gikan sa imo pag-graduate, whether high school, college, or vocational, i-waive na, libre na, para matabangan nato ni mga fresh graduate sa ilang pagpangitag trabaho para dili na sila mabugatan, kay kana lagi gusto nato sila tabangan ng mga itag trabaho, unya dili pa nato sila gustong pabugatan diha sa mga requirements na kikinihanglan para sa pagpangitan nila ng trabaho. Si Congressman Diosdado Macapagal Arroyo, ana sab siya komitiba nga kining balaod nun nga ana karon sa imong komitiba kining House Bill number 871. Pareho pasabdo kami ani Congressman Carlo Nograles. Kining bill ni Congressman Dato Arroyo, it has something to do with kanang murag ang iyang proposal sa usa ka korporasyon or kumpanya utang nato na naiginansya siya na siya net profit, dapat 10% sa net profit sa kumpanya, ang 10% ni ana sa imong net profit dapat i-share sa tanang empleyado. Murag ana iyang proposal. Murag automatic CBA, no? Murag productivity incentive scheme ni siya na. Productivity incentive para sa mga empleyado na automatic every year kada tuig ang net profit sa kumpanya 10% ni ana, net profit before tax, no? Profit before tax, bali gross profit na, gross profit before tax 10% ni ana i-share sa mga empleyado, no? So para na ay incentives para sa mga empleyado na to work hard, na kinahanglan magtrabaho gina sila para mukita gid ang kumpanya, and then at the same time na ay productivity incentive na inhatag ang kumpanya sa tanang mga empleyado. Unya 10% lang ang kwaon gikan dito sa profit before tax sa maong korporasyon. Unya ang exempted diri base sa ang proposal, no, proposal lamang ni balod na naman ni proposed bill. Ang exempted diri is ang GOCC or government-owned and controlled corporations. Exempted pod ang sa mga managers, no? Exempted ang kasambahay, and exempted ang retail service establishments employing less than 5 employees o katong mga kumpanya under receivership liquidation proceedings. So, mao lang niya exempted, but everybody else, no, all corporations basta 10% share na sa tanang mga empleyado gawas sa mga manager. So again, no, this is just a proposal na gi-file ni Congressman Dato Arroyo and amo pa ning hisgutan sa among komitiba. Lubat-lubatan, kasi malubat-lubatan niya mga negosyante na po ba, no? Kay murag automatic CBA, mga CBA lang doon ay sa pagkakaroon yun mga productivity incentives, no. Siyempre ang mga negosyante muna sila na pabayaan niyo na lang kami sa aming mga CBA, diha na lang sa mga CBA namo butang ang mga productivity incentive, etc. Ayaw mi pugsa nga na ay 10% dayon gikan sa among profit ang i-share sa empleyado. So hisgutan pa namo ni dito sa among komitiba. Okay. Congressman Carlo, nakadungog namin ining ginatawag nga white collar job. Okay. Nakadungog pud min ining ginatawag nga blue collar job. Kining House Bill number 1417 nga gi-propose ni Congressman Harlin Abayon, nagpropose nga mag-create og green collar job. Unsa ba ang green collar job? Green collar job, buti pasabot is katong may tungod sa environment, no? Sa kinaiyahan. So anything that has to do with environment, anything that has to be promoting the environment, or any industry na makatabang sa atong kinaiyahan, mao ni ang ginatawag na green collar jobs or green industries na ginatawag. And base dito sa proposal ni Congressman Harlin Abayon, ang gusto niyang mahitabo is mag-create ng Green Collar Job Council nga maoy maghatag sa mga incentives, maoy mag-promote sa mga green collar industries and sa pag-hiring sa mga green collared workers,
na mag-promote lagi sa mga environmental friendly or environmentally centered industries na makatabang sa atong kinaiyahan. Example na diha ang mga coastal cleanup, tree planting, reforestation, recycling. So anything that has to do with kining ginatawag na environmental protection or enhancement of the environment or any industry that will promote the saving of our environment. This is what you call green industry. Unya kining council ang gusto yang buhaton, kining council siya ang maghatag sa mga insentibo, siya mag-propose ng mga incentives na mag-build sa mga green industry o pag-hire sa mga green collared workers. And basically that's it, no. Mauna siya ang proposal niya just para to help job generation and at the same time protect and preserve our environment. Napailaing bill diya sa imong Committee on Labor, Congressman Carlo, no? Tanaw na ko murag makaikag sad kay ni kay gipropose ni siya ni Congressman Rufus ug Maximo Rodriguez, no, ang House Bill number 1351 kundi nagasugyot nga katong mga piniriso nga nakagawas na ug nakabayad na silang mga salaod nga gibuhat diri sa Katilingban, hatagan og higayon nga makatrabaho pag-usab. Yes. Well, ang proposal sa dalawang Rodriguez is mag-create ng some sort of committee on job employment opportunities for former prisoners. Marag ana under sa Department of Justice. Now karon base dito sa ilang proposal is kini nga council mao ni siya maghatag sa incentive sa mga business establishments na mag-hire og mga former prisoners, no, kanang mga kanhing mga piniriso. And base dito sa ilahang proposal, kung kinsa may mga business establishments ang mo-hire sa mga former prisoners or mga kanhing mga piniriso, naa sila'y tax incentive na makakaltas sila dito sa taxable income nila, no, ug 15% sa salary na ilang ginahatag sa former prisoners. So pananglitan pila ang mga kanhing piniriso na gihire sa usa ka establishment, suma total ni ana 15%, 15% ni ana tax deductible na dito sa iyahang deductible dito sa income sa maong kumpanya. So tagaan og tax incentive ang mga business establishment na mo-hire sa mga kanhing piniriso. Ang objective niya siyempre is para kini mga kanhing piniriso makapangita og trabaho, no? Kasi ang problema nato gikan sa prisohanan, di kagawas na siya, natapos na niya ang iyang sentensya. Umana siya sa iyahang imprisonment. Yung paggawas niya na, ang pinakaunang problema, mangitag trabaho. Di siya makapangitag trabaho. Okay, so, ang sa'yo mahitaba, convicted. So, murag naanay bahid, naanay kwan. Naanay mansa ang iyang record. So, usahay, siyempre, mga negosyante, alanganin silang mo hire. Ang problema niya na, kung walay trabaho, magbuhat na po daw, dili mayo. So, we have to find a way na kini mga piniriso, makapangitag maayong trabaho. And that's one of the incentives na ginapropose ni Congressman Rufus Rodriguez and Congressman Maxi Rodriguez. Ang kuya lang anisal, sabot niya mga bugoy ba magpapriso ta kaya ni paghuman ay trabaho dili man kay pagabot sa priso. Syempre dili man basta-basta po. Okay, ning lain pa mga balaod nun nga gipasa diha sa mga komitiba Congressman Carlo Nograles sa Committee on Labor. Og medyo may pagka-controversial kini ang House Bill number 1278 ni Congresswoman Winnie Castelo. Congressman Winnie Castelo nga nanawagan nga upat na lang kaadlaw ang pagpatrabaho sa matag semana. Kung mapurbahan kini maong balaod nun, Congressman Carlo, nagpasabot ba nga upat ang ato mga katawhang Pilipino, upat na lang kaadlaw ang trabaho, imbes nga 5 ngadto sa 6 o 7 kaha sa matag semana? Actually, so ang iyang proposal is imbis na Monday to Friday ta magtrabaho or ang uban Monday to Saturday, di ba? Imbis na yun ana, upat na lang Monday to Thursday. Bakasyon dulo kadlaw. So why trabaho ang Biyernes, why trabaho Sabado, why trabaho Domingo. Basta Lunes lamang hantod sa Huwebes. Ana lang, Monday to Thursday. Pero
imbis na 8 ka oras na pagtrabaho, kay usually 8 hours mana gikan alas 8 a.m. to 12 unya lunch break ta 12 to 1, then 1 to 5 trabaho ta. So that's 8 hours work day. Imbis na 8 ka oras na magtrabaho, na 10 ka oras. So 10 hours. Yeah. So imbis na 8 to 5, mahimo ng 8 to 7. So alas 8 up to 12, break ta 12 to 1, 1 to 7 p.m. Mao na siya ang iyang proposal. Ngano kay matod palagi niya kini makatabang pod sa mga trabahante, mga empleyado, kay ngano imbis na Monday to Friday siya na mamasahe, mamlite, padulong sa iya, ma-shorten na imbis so Monday to Thursday lang siya. So makatipid na siya sa emplite. Maka-savings na siya dito. Ang mga kumpanya inanasad, maka-savings sila og 1 day na way gamit ang kuryente, way gamit ang tubig, way gamit ang internet, way gamit ang mga phone lines, telecommunication lines, ana. So, naapoy advantages, no? Ang problema lang na ko ani, well, akong akong pagtanaw, kung sabagay, proposal lamang kini, naamo pa ning hisgutan sa among komitiba. Ang problema lang na ko ani, kung kita lang sa Pilipinas ang ana, unyang ubang nasod, di ba? Monday to Friday or Monday to Saturday silang katrabaho, na bangko Monday to Friday, unya kita Monday to Thursday lamang atong bangko, medyo kwanta murag yabagta sa ubang mga nasod. And you know that our business and our economy is not just dili lang sa Pilipinas. We also have transactions in other countries, stock market or foreign exchange or even import and export of products and goods, di ba? So, sa akin lang dyan is dapat dili pugson, no? It should not be forced, optional. Kung ang maong establishment to, kung gusto nila 4 days work week, okay lang. Pero dili pwede na mandatory. Mao lang na ang ako diha. But anyway, sama-samang insulti, apaw pa ning hisgutan sa Committee on Labor. Okay. Kining Congressman Carlo Nograles, dunay mga dili lalim nga mga paghitabo diri sa atong palibot. Ang pinaka bugat mao kitong pagbusikad sa bomba sa pipila ka mga dapit sa atong Islas Mindanao, di pa lamang dugay. Kining mayngo ba nimo nga kinahanglan nga mapalaka o ka manghilabot na ang Kongreso, may karabutan nining sunod-sunod nga mga pagpamumba, Congressman? Walay choice, no? Because as I said, it's already budget season karon. And usa sa mga moadto sa Kongreso para mangayo og budget gikan namo is ang DILG, ang PNP, ang Armed Forces of the Philippines ug ang uban pa mga security forces nato dinhi sa atong setup sa gobyerno. So no choice sila. Kinahanglan mo report na sila sa Kongreso, and usa sa mga among ipangutana diha kanila is unsa na ba ang inyong mga findings, recommendation, mga action ninyo, ginabuhat ninyo kontra dinhi sa mga nahitabong mga pagbobombad sa lain-lain dapit sa Mindanao. And nakaschedule na ang ilang budget hearing. So we don't even need to call for hindi natin kinahanglan mag resolution pa or call for an investigation in aid of legislation. Kay forced na sila na moadto sa amo sa Kongreso para mangayog budget. Ug syempre dili gyud malikayan na hamong hisgutan ug among ipangutana diha kanila kung unsa man ang mga nahitabog or ginabuhat nila nga action regarding dinhi sa mga nahitabong pagbobomba sa Mindanao. Mga bomb threats niabot na og Visayas ug niabot na sa Luzon, di ba? Di pa lamang dugay nagka-bomb threat sa DOJ, nagka-bomb threat sa Court of Appeals, and then diri sa Cebu na daw na po yung mga bomb threats na nahitabo, di ba? So they will really have to report sa Congress. So makikialam na talaga ang Kongreso ani. Unsa may imong ikatambag sa katawhang Pilipino, Congressman Carlo? Hilabinan niyadtong mga tawo nga naga-atang ug naminaw sa atong programa karon. Kabalo ka lisod rough, no? But we have to go on with our lives, no? Kinihanglan as much as possible, kinihanglan back. We have to work
as normally as we can. We have to, conduct our activities as normally as we can, as we possibly can. Kinahanglan dili ma-disrupt ang normal activities nato bisan diri sa Davao, sa Mindanao, or bisan unsa nga dapit na sa atong nasod. Pero kinihanglan careful pud ta. We have to be vigilant, we have to be watchful, and we have to be cooperative sa atong mga kapulisan, ingon man sa atong mga task force Davao or iba pa mga armies and security forces nato dinhi. We have to cooperate, we have to be helpful, kinihanglan vigilant ta, kinihanglan kung unsa may makuha nato, makabot nato mga information na kinihanglan natong ipasa nato. And kung naay check up in our own little way, cooperate ta, na inspection, pa-inspekta, kinahanglan inspeksyonan ang bag, sige, inspeksyonan ang mga auto, naay checkpoint, okay lang. So let's not contribute to the problem, but at the same time, tabangan po nato sila. Mag-cooperate po ta. Now, this is a problem that will have to be shared by everyone. So we need everyone's cooperation. And we need everyone to do their own part. No? So, dili pwede na walang pakialaman dito. Kinihanglan magtinabangay kita ani. Unya, di ta magreklamo. But as much as possible, we have to go on with our normal lives. Pero kinihanglan, watchful po ta. Dili pwede basta-basta. Nag-uulang ko sa Davao South, kasi ang atong mga apo ba ma-charge niya illegal position of backpack. Anyway, kining mga pagpamumba, Congressman Carlo, gipasangin nila kini sa kining gitawag natong Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, no, o BIFF. Katong breakaway kini siya sa Moro Islamic Liberation Front, no. Nga misupak niini nga kasamtangang panaghisgot karon sa MILF, no, o sa gobyerno sa para makabot kining kalinaw sa Mindanao. Maingon ba nimo nga kining pagpamumba sa atong palibot karon usa ka dakong hulga o babag sa pagkabut unya sa malampuson nga kalinaw diri sa atong Mindanao? I think all the more rough kinihanlan ta mag peace agreement. Because the earlier na ma-peace agreement nato kini, the earlier na magkaroon tayo ng peace agreement, maging kakampi din natin sila diri sa paghatag natong hustisya sa mga nahitabo na pagpumumba din sa lain-lain. Dapat na nain mga nasugatan, nain mga namatay tungod niyan ni mga pagpamumba. No? If we enter into a peace agreement, magiging kasama na natin ito sila sa pagsugpo o bisan pa man pagpangita sa mga taong responsable ani. If we do not enter into a peace agreement, useless. No? Talo tayo lahat nito. Talo tayo kasi hindi tayo nakaroon ng peace agreement. We did not enter into something that will bring about long and lasting peace for Mindanao. And number 2, hindi tayo nagkaroon ng bagong kaalyado. Baka naging kaaway pa natin. Dili ba? So kinihanglan, dili ma-deter ang atong mga peace efforts tungod lamang kay naay nagasamok-samok yan. Because kung ma-deter ang atong peace agreement, kung dili ta magkaroon ng peace agreement tungod kay kining nay nagsamok-samok, di kinsa ang victorious, kinsa ang nidaog. Dili, og ang nidaog katong nagsamok-samok. Di nakuha nilang ilang objective. Dili ba? Mao nang importante kaayo na kung mao niya ang atong, as much as possible kinihanglan i-separate nato ang issue. Kini nga issue na magkaroon og peace agreement, focus sa diha. Kung na nagsamok-samok, laing issue na. That is the issue of trying to catch the criminals and bringing them to justice because they're creating a crime. Diba? Naghimo silang krimen, kinihanglan atong nang tagaan og saktong hustisya kay naen ray mga tao na namatay or nasalanta or nasugatan diyan. Kailangan bigyan natin ng hustisya yan. So as much as possible, i-contain nato ang mga issue. This is the peace agreement, focus na diha. Kung kanang samok-samok, kanang mga nagsamok-samok, kanang mga naghimog mga dili maayo, tagaan nato hustisya. Ilain nato na. Muna ako. Daghang salamat. Si Presidente Aquino nga namulog din sa Dakben sa Davao, may karabutan sa gingon nga nining pagpamumba o gisigudan ng kalinaw at tulos sa pagbisita sa Mindanao Business Conference nitong Agosto 8. Direkta nga mihangyo sa liderato
sa mga negosyante nga mubarog sa Kongreso aron nga maduso ang gingon nga projected peace agreement bill karong sunod tuig. So unsa man ang imong ikasulti kalabutan sa hagit sa presidente ngadto sa mga negosyante, Congressman? Well, as far as Congress is concerned, fully supportive me, no? Actually nagahulat na lamang mi na ipasa na sa amo ang katong proposed bill, no? Kay sa pagkakaroon ginahisgutan pa na nila and then ginapirmahan pa ang mga lain-lain mga annexes. So that's one issue, no? Na nagapaabot lang mi sa Kongreso na ihatag diha kanamo kay para sa lalong madaling panahon mapasar na namo diha sa Kongreso. Ang katong hagit niya sa mga negosyante, I think the message was itong peace agreement is something that involves different sectors. Multi-sectoral kini siya. So bisan ang mga negosyante na stake dire. Mao nang importante kaayo para magkaroon kita og maayo nga peace agreement, even ang mga negosyante kinahanglan mo suporta pud ani. And I think that's the message of the President. Kay sa Kongreso, walay problema sa amo. Oras na ibigay ninyo sa amin yan, pagpuyatan namin yan, kung kinihanlan, nakadlaw namin matulog para lamang mapasar na siya, pasahon na mo. Walay problema sa amo. Ang mensahe lamang ng Presidente sa ato mga negosyante, multi-sectoral kinihanlan na po tayo suporta gikan sa business community. Murag di na kita ito kapugan, Congressman Carlo Nograles Miusos ng tabilo sa atog panaguban sa atog tulumanon. Di ay mga nakabot naging mga pangutana sa atong mga tagibarangay. Kini bang gingon nila nga pabor ka ba daw sa gingong may husband's lover bilang nga nagsugyot nga criminalize ang relasyon sa kaminyo nga lalaki og bading nga uyab nini. Unya, siyempre mo mga masay para sa katawan. Well, actually kana nga my husband's lover bill. Kuha na siya bill na siya ni balaod na siya nagi-propose ni Congressman Lagman. And then maulagi na siya sakto na no under the law sa pagkakaroon ang concubinage dili na ma-charge kung ang lover sa bana is lalaki. No kay ang under sa atong revised penal code kanang concubinage mistress ang atong ginahisgutan diha. Unya ang mistress babae, dili lalaki. Pero ang pangutana lagi is naa pa bay laing pwedeng i-file ang misis, ang asawa, panalitan na kanang VAUC, Violence Against Women and Children, RA 9262. So appeal pwede po na i-file as a criminal charge against dito sa kung naay husband's lover na lalaki ang husband. No, pero sakto na, no, there is no law na sakto gyud kung ang lover na sa bana is lalaki. O dili na siya appeal sa kanang ginatawag na definition sa concubinage. Mao nang ang proposal ni Congressman Lagman, ang concubinage regardless kung babae or lalaki, concubine i-appeal sa definition sa concubinage. Mao, I think that hindi ko pa nabasa pero murag mao kana ang nakuha nako. Pero sige lang, usa ka na sa daghan pang mga balaod nun na naka-file diha sa Kongreso. Trabaho namo sa Kongreso na among hisgutan ug pasahon kung sa among tan-aw maayo ba kini para sa atong nasod. So sa atong mga nagtanaw karon, daghang kayong salamat sa inyong pagtutok ug syempre pa magpadayon lang gihapon kita sa atong pagtrabaho dili lamang sa Kongreso kundi bisan pa man sa atong unang distrito. Salamat ko kaninyo ug syempre pa sa akong asawa nga si Marga ug sa akong mga anak Mateo, Massimo ug Nika ug syempre pa kay Mercy Tanoy sa M Tanoy Concepts. Salamat kaayo sa atong set design. Kayong tanan daghang kayong salamat ug maayong adlaw. Daghang salamat po the most outstanding Congressman Carlo Nograles. Ug sa ato sa pasalamatan na ug pinakalit no ang nag-ayos ka nato si Kata Galinito. Daghang salamat ta no. Ug tungod wa naman gyud kitay oras kining inyong higalas kahanginan Rafi Bermejo. Ug na lang magingon daghang salamat ug maayong adlaw kaninyo. Og syempre gadto kang Bombi din Matit Castillo, nyo lagad Saldi Chato, maayong adlaw. Kalambuan, Dalatuna. Ako si Roslyn Augis, taga NHA Bangkal. Nianho ko diri sa job fair sa Talomo kay para mga apply og trabaho. Alas 8 ko sa buntag nianho diri ganina. Nagdala lang ko og biodata and
Nang-apply ko og field assistant sa ABS-CBN. Kuan ako ka months nangitag trabaho, mga 5 months na wala. Daghang salamat sa pagdala ni Congressman Carlo Nograles sa jobs fair diri sa Barangay Talomo. Tungod ani nakatrabaho na jud ko sa ABS-CBN Convergence Incorporated isip field sales. Thank you. Ako si Roslyn August, karon na anak ko Kay. Maayong adlaw. Sigon sa atong tumong nga maatiman ang mga dunay balatian ug mapaniguro ang maayong panglawas sa taga-unang distrito, kita mibisita sa NHA Bangkal ning syudad sa Davao aron sa pagdalit sa mga residente dinhi sa libreng pa-check up sa doktor ug libreng tambal pinaagi sa atong medical mission. Dako kay tabang ang medical mission kay tungod sa labi na sa mga pobre de ka for no kuan makapalit tambal. Nagpa-check up mi kay para mo para mga sakit, daghan kun ni dire mga kuan mga pamilya. Salamat kay Congressman Nograles. Dungan sab nga gipihigayon ang paghanyag ug oportunidad sa mga taga-Bangkal nga makapangita ug katrabahuan. Pinaagi sa atong jobs fair, mas dali ang pagpang-apply gumikan kay ang mga kumpanya na nga maoy nangita og trabahante ang nagpaduol kanila. Napalapit yung mga job hiring dito sa barangay mismo. Katong mga walay trabaho, nakakuha jud siya og opportunity nga maka-apply diri nga dollar pa jud sa amo. Padayon ang atong pag-alagad kaninyo kini si Congressman Carlo Nograles sa Tatak Gate. Nograles natin.